Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo ang ideya kung saan tayong mga backyard hog raisers ay magkakaroon po ng mas malaking kita sa pag-aalaga ng mga baboy. Pero bago tayo magsimula mga ka-farmers, para sa ating mga ka-farmers na bago pa po sa ating channel, please subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Meron po tayong cash giveaway para sa video ito mga ka-farmers. Panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video ito mga ka-farmers at kung makikita nyo na po ang keyword ay i-comment nyo po agad. Kung sino po yung unang makakomment sa keyword ay mananalo po ng 50 pesos GCash. So ano pa hinihintay nyo mga ka-farmers? Panoorin nyo lang po hanggang sa dulo ang video ito at i-comment nyo agad ang keyword para kayo na po ang unang mananalo. So, ang ideya po mga ka-farmers na gusto ko pong i-share sa inyo kung saan tayong mga backyard hog raisers ay magkakaroon ng mas malaking kita kaysa pag-aalaga ng fatteners na from pre-starter hanggang finisher mga ka-farmers ay ang pag-aalaga po ng mga baboy na panglitsunin. Ngayon kasi mga ka-farmers, in demand po ang mga baboy na panglitsunin. So yung mga baboy na mas mabenta na panglitsunin mga ka-farmers ay nasa timbang 20 to 30 kilos. Yan po ang mas mabenta dito sa amin mga ka-farmers. Then at this age din naman, mas makakapresyo kami ng mataas. Dito kasi sa Negros Oriental mga ka-farmers, kapag panglitsunin, kadalasan, hindi po tinitimbang. Ini-estimate lang po mga ka-farmers, yan po ang tinatawag dito na pamata. So, dito ngayon kasi mga ka-farmers na kaunti lang po yung mga baboy na panglitsunin, nasa 6,000 to 8,000 po yung bawat baboy. Yung 6,000 mga ka-farmers, maliit lang po yan. So, bilang backyard hog raiser mga ka-farmers, yan po ang target ko ngayon. Hindi na ako nag-aalaga ng baboy na pinapaabot pa ng finisher stage. Pag pwede na silang panglitsunin mga ka-farmers, binibenta na po namin sila dahil ngayon mataas po ang presyo ng panglitsunin. Like last time mga ka-farmers, naka-income po ako sa bawat baboy ng 1,500. Net na po yan mga ka-farmers. Kinukuha na po yung lahat ng expenses niyan. So, ganyan po kaganda ang pag-aalaga ng panglitsunin. Kaya ngayon, meron akong 11 baboy mga ka-farmers. Yung 3, malapit na po siyang ma-harvest. Pwede na ko na po siyang i-dispose ng panglitsunin. Ang ginagawa ko kasi dyan mga ka-farmers, kapag pwede na po silang mabenta, ipinost ko lang po sila sa aking Facebook page. At ayun mga ka-farmers, kapag marami po yung makakita at nangangailangan ng baboy, nag-inquire po sila hanggang sa maibenta po natin yung ating mga baboy. At ngayon, meron akong 8 dito na hindi pa sila masyadong malaki mga ka-farmers. Mga end of this month siguro or until 2nd week of February, pwede na po silang ma-dispose natin. So, ito po sila mga ka-farmers. So, ayan po sila mga ka-farmers. 8 po sila dito. Nabili ko po sila ng 2,000 per head. Kaya isa po sa rason mga ka-farmers na hindi talaga ako pumipili ng yung mga magagandang breed talaga ng mga baboy dahil yung purpose ko kasi hindi na sila paabutin ng finisher stage. So, kapag napakain ko na sila ng mga 1.5 to 2 months, i-dispose ko po sila dahil mas malaki po yung kikitain po mga ka-farmers kapag panglitsunin lang. Kung paabutin ko pa kasi ng finisher stage mga ka-farmers, marami pa po yung feeds na makakain nila. Of course, then mahal ang presyo ng feeds ngayon. At minsan, natatakot ako kasi wala kaming sariling timbangan dito at naka-experience kami na niloloko sa timbangan. So, mas mabuti na po yung ganito mga ka-farmers na panglitsunin lang yung binibenta natin dahil ini-estimate lang. So, ayan. Silang 8 mga ka-farmers, panglitsunin lang po talaga yung target natin dyan. Ayan.
Then, mas kaunti lang po yung feeds na makakain nila mga ka-farmers. Ito sila, hindi pa sila nakaubos ng 2 sako na pre-starter. Yung pre-starter mga ka-farmers, 25 kilos lang po yan sa bawat sako. So, hindi pa po sila nakaubos. Then, kung nakikita nyo po yung previous video ko, ang liit po nila mga ka-farmers. Ngayon, medyo malalaki na po sila. Din dito sa kabila, ito yung pwede na nating ma-dispose mga ka-farmers. Ayan. Pwede na natin silang maibenta na panglitsunin. Yung price ko po sa kanila ay 5,500 each po. So, ayan. Nasa 20 to 22 kilos po siguro yung timbang nila mga ka-farmers. Yang 5,500, mura na po yan mga ka-farmers kasi last time, nung tumingin kami sa may mga baboy doon, nung bumili kami ng panglitsunin sa New Year mga ka-farmers, itong ganito lang kaliit ay nasa 6,000 po. So, yung dito sa akin, ibebenta ko lang siya ng 5,500 kasi sila po yung magkukuha dito sa amin. Hindi kasi kami magdi-deliver mga ka-farmers dahil ang purpose po namin dyan ay kailangan na yung buyer mismo ay makakakita sa baboy na bibilhin niya at siya po yung pumipili mga ka-farmers. So, para po yan sa safety kasi ayaw din namin na pag nag-deliver kami, then pag abot dun sa buyer, mag-back out siya dahil ayaw niya sa baboy na dinideliver namin. So, mas mabuti po yung tinitingnan nila mismo yung baboy natin dito. So, yan po yung gusto ko pong i-share mga ka-farmers dahil alam ko sa ngayon, marami pa po yung mga backyard hog raisers na nag-aalaga ng baboy na pinapaabot pa po nila ng finisher stage. Sa panahon kasi ngayon mga ka-farmers na ang mahal po ng presyo ng feeds, din mura lang po yung presyo ng live weight, kahit na masasabi natin na nasa 200 per kilo yung live weight dito sa atin mga ka-farmers, pero hindi po yan makakompensate sa presyo ng feeds. Kailangan po yan ng mga diskarte kapag papaabutin pa po natin ng finisher stage para lang po magkakaroon tayo ng kita. So, masasabi talaga natin mga ka-farmers na para magkakaroon tayo ng kita kapag ang ating baboy ay pinapaabot natin ng finisher stage, kailangan po nating dumidiskarte sa kanilang feeds tulad ng maghalo po tayo ng mga ano-ano para lang po makasave tayo sa kanilang feeds at the same time makasave tayo sa gastos. At ngayon mga ka-farmers, na-observe ko po na marami po yung mga backyard hog raisers na naghihinaing dahil wala na daw pong kikitain sa pag-aalaga ng baboy, which is true. Kasi kapag mga backyard hog raiser lang po, tulad namin, so kaunti lang po yung inaalagaan natin. Din yung mga buyers kasi kapag backyard hog raiser lang po, mas mura po yung bili nila sa ating mga baboy compared sa mga nasa big farms. So, yung napapansin ko na maliit na lang talaga yung kikitain or minsan pa nga mga ka-farmers, wala na pong kikitain tayo sa pag-aalaga ng baboy kapag ganito. So, gusto ko pong i-share sa iba nating ka-farmers na pwede naman tayong mag-aalaga ng baboy pero panglitsunin lang. I-dispose po natin sila mga ka-farmers habang bata pa po sila at kaunti pa po yung nakakain nila. Kadalasan kasi kapag panglitsunin, hindi po tinitimbang mga ka-farmers. So, in-estimate lang po. So, ibenta po natin sila kung saan magkakaroon naman tayo ng kita. Malulugi na po talaga tayo mga ka-farmers kapag ganito lang po tayo at paabutin pa natin ang finisher stage ang ating mga baboy. So, mas mabuti po yung panglitsunin lang po yung ibenta natin. So, sana po ay makatutulong sa inyo ang ideyang ito mga ka-farmers. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.